pinalaya sa sariling tahanan, ipinagpalit sa marangyang kasinungalingan. Sa loob ng 5 taon, nanatili akong tapat sa likod ng dumi at hirap. Hindi alam ni Brandon na ang asawang minaliit niya ang siyang humahawak sa hininga ng kanyang kumpanya. Ngayong gabi, mamamatay ang mahirap na si Liza at muling isisilang si Emily Sterling. Handa na ba silang masunog sa sarili nilang kasakiman? Sino ang tunay na pulubi sa dulo? Siguraduhin mo lang na pipirma siya sa mga papel, Brandon. Pagod na akong makita ang pagmumukha ng babaeng iyan sa pamamahay ko. Para siyang isang mantsa sa ating pamilya na hindi mabura-bura. Ang tinig ni Doña Aurora ay kasing talim ng labaha. Bawat salita ay tila humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Nakatayo ako sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kusina. Bit-bit ang isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel. Ngayon, ang ika-5 anibersaryo ng aming kasal. 5 taon ng pagtitiis, 5 taon ng paninilbihan bilang isang asawang tapat at masunurin. Narinig ko ang buntong hininga ni Brandon, ang lalaking pinaglaanan ko ng lahat ng aking pag-ibig at sakripisyo. Huwag kang mag-alala, Ma. Pipirma siya. Alam niya namang wala siyang ibang matutuluyan kundi ang lansangan kapag hiniwalayan ko siya. Saan pa ba pupunta ang isang tulad niyang walang pinag-aralan at sadyang mahirap? Kasunod nito ang isang mahinang pagtawa na puno ng pangungutya. At isa pa, Ma, nandidiri na rin ako sa kanya. Napansin mo ba ang kanyang mga kamay? Napakagaspang, parang papel de liha. Ayoko na siyang humahawak sa akin. Nakakasuka ang amoy niya, laging amoy kusina at bawang. Nanigas ang aking buong katawan sa aking kinatatayuan. Ang amoy ng niluluto kong adobo na paborito ni Brandon, na kanina lamang ay tila halimuyak ng isang masayang tahanan, ay biglang naging nakakasakal. Tiningnan ko ang aking mga kamay, na gabi-gabing naglalaba ng kanyang mga barong, ang mga daliring ilang beses na napaso sa pagluluto ng kanyang mga paboritong putahe, at ang mga palad na kumakalyo na dahil sa paglilinis ng bahay na ito para lamang makatipid kami. Ang bawat kalyo ay isang medalya ng aking pagmamahal. Ngunit sa paningin ng lalaking pinakasalan ko, ang mga ito ay simbolo lamang ng aking pagiging mababa at kasuklam-suklam. Unti-unting bumibigat ang aking dibdib. Tila may isang malaking bato na dahan-dahang dumadagan sa aking puso hanggang sa hindi na ako makahinga. Ang maliit na kahon sa aking kamay, isang relo na pinag-ipunan ko ng ilang buwan mula sa aking maliit na allowance, na lingid sa kanyang kaalaman ay nagkakahalaga ng higit pa sa kanyang buong kumpanya, ay tila biglang naging napakabigat. Ang aking lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng aking puso ay nagdadala ng hapdi na gumagapang sa aking buong pagkatao. Walang luhang pumatak, ngunit ang bawat bahagi ng aking kaluluwa ay tila nadudurog sa ilalim ng bawat salitang binitawan nila. Hindi ko namalayan na unti-unti nang lumuluwag ang pagkakahawak ko sa regalong iyon. Bumagsak ang kahon sa malambot na alpombra ng pasilyo nang walang anumang ingay, ngunit sa loob ng aking isipan, ang bawat piraso ng aking pag-asa ay tila nagkawatak-watak na parang kristal na itinapon sa simento. Doon ko napagtanto na ang pag-ibig na itinanim ko sa lupang tigang ay kailanman hindi mamumunga ng kahit anong tamis. Sa loob ng 5 taon, nagpanggap ako. Itinago ko ang aking tunay na pangalan, ang aking yaman, at ang aking kapangyarihan bilang Emily Sterling, ang kaisa-isang tagapagmana ng Vanguard Global. Ginawa ko yon dahil naniwala ako na ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa katayuan sa buhay. Naniwala ako na mamahalin ako ni Brandon kahit sa gitna ng kahirapan. Ngunit ang lahat ng yon ay isang malaking pagkakamali. Ang mga taong pinaglingkuran ko ng higit pa sa aking sarili ay ang mga taong unang tatapak sa aking dangal sa oras na makakita sila ng mas luntian at mas makinang na damo sa kabilang bakod.
Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga labi habang dahan-dahan akong umaatras palayo sa pintong iyon. Bawat hakbang ay tila paglayo sa lahat ng pangarap na binuo ko sa loob ng bahay na ito. Ang sakit ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na puyos ng galit at paninindigan. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng lahat ng bagyong sinuong ko para sa kanya, ako pa ba ang maiiwan sa ulan habang siya ay nagpapakasaya sa silong ng iba? Ang bawat sakripisyo ko ba ay magiging abo na lamang sa hangin? Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang bawat hibla ng aking nararamdaman. Tiningnan ko ang pinto ng silid kung saan naroon ang aking anak na si Liana, ang tanging dahilan kung bakit nanatili akong matatag sa gitna ng lahat ng pangungutya. Sa sandaling iyon, alam ko na ang Liza na kilala nila, ang mahina, ang api, at ang piping asawa ay wala na. Sana ay nanamnam niyo ang bawat salitang binitawan niyo ngayong gabi. Bulong ko sa aking sarili. Ang tinig ay hindi na nanginginig, kundi puno na ng isang nakakatakot na katahimikan. Dahil bukas, kapag sumikat ang araw, malalaman niyo kung sino ang tunay na pulubi na humihingi ng awa sa paanan ng reynang hindi niyo kailanman nakilala. Sa labas, ang langit ay nagsisimula ng magdilim. Nagbababa dyan ang isang malakas na unos na lalamon sa buong lungsod. Pero mas malakas ang unos na paparating sa buhay ng mga highs at hindi sila handa sa hagupit na dala nito. Paano ko matitiis na tingnan ang mukha ng lalaking ito bukas habang hawak-hawak niya ang mga papel na tuluyang maghihiwalay sa aming dalawa? At sa oras na malaman niya ang katotohanan, huli na ba ang lahat para sa kanyang pagsisisi? Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa aking mga matang namamaga na sa hindi maiyak-iyak na hapdi. Doon ay nakatayo si Brandon, suot ang kanyang mamahaling suit na ako mismo ang nagplansa kanina nang may buong pag-iingat. Hawak niya ang isang itim na folder, ang hatol sa 5 taon kong katapatan. Liza, nandyan ka na pala. Mabuti naman at hindi mo na ako pinaghintay. Malamig niyang sabi habang inilalapag ang folder sa ibabaw ng aming kama. Hindi man lang niya mapatingin sa aking mga mata. Basahin mo iyan. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko. Basta pirmahan mo ang mga papel na iyan ngayon din. Huwag mo nang pahabain ang usapan dahil wala na rin namang patutunguhan ang pagsasama nating ito. Nanatili akong tahimik. Ang aking mga kamay ay nakakuyong sa gilid ng aking kupas na duster. Tinitigan ko ang folder na tila ba isa itong lason. Bakit, Brandon? Dahil ba sa mga kamay ko? Dahil ba hindi na ako kasing kinang ng mga babaeng nakakasalamuha mo sa labas? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Look at yourself, Liza. Tumingin ka sa salamin. You look like a maid more than a wife. I need someone who can stand beside me in business galas, not someone who smells like sauteed onions all day. Nakakasakal ang pagiging mabuti mo. It's boring and honestly, it's dragging me down. Bago pa ako makasagot, pumasok si Doña Aurora sa silid kasunod, ang 2 katulong. May dalang mga malalaking plastic bag ang mga ito. Ano pang hinihintay mo, Brandon? Ipalabas mo na ang mga gamit niyan. Hindi na dapat siya nagtatagal dito dahil darating na ang mga interior designer bukas para baguhin ang ayos ng bahay na ito. Ayoko nang makakita ng kahit anong gamit na galing sa kung saang tiyangge. Sa isang iglap, tila naging isang eksena sa pelikula ang lahat. Pinanood ko kung paano padaskol na isinilid ng mga katulong ang aking mga damit sa loob ng mga itim na plastic bag. Maging ang mga maliit na sapatos at laruan ni Liana ay hindi pinatawad. Ma, dahan-dahan naman. Mahinang suway ni Brandon, ngunit wala itong sapat na lakas para pigilan ang kanyang ina. Sa katunayan, tumalikod siya at lumakad patungo sa bintana. Tila ayaw makita ang paglapastangan sa amin. Huwag kang makialam dito, Brandon.
Ginagawa ko lang ang nararapat para sa ating pamilya, sagot ni Doña Aurora. Lumapit siya sa akin at itinulak ang folder sa aking dibdib. Pirmanan mo na ito kung gusto mong makaalis ng maayos o baka gusto mong kaladkarin pa kita palabas sa harap ng mga kapitbahay. Kinuha ko ang panulat mula sa kanyang kamay. Ang aking mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na ngayoy tuluyan ng lumalamon sa aking puso. Mabilis kong nilagdaan ang papel. Bawat guhit ng tinta ay tila pagputol sa bawat ugat na nag-uugnay sa akin sa pamilyang ito. Ayan na ang hinihingi nyo, sabi ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa bintana. Sana ay mabusog kayo sa kalayaang ito. Binuhat ko ang aking anak na si Liana na kanina pa tahimik na umiiyak sa gilid. Niyakap niya ako ng mahigpit, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Mama, saan tayo pupunta? Madilim po sa labas. Huwag kang mag-alala, anak. Pupunta na tayo sa totoong tahanan natin. Bulong ko sa kanya habang hinahaplos ang kanyang buhok. Wala kaming dalang kahit ano, kundi ang isang plastic bag ng mga gamit at ang aming dangal. Pagbaba namin sa hagdan, nakita ko ang ilang mga mamahaling vase na binili ko gamit ang sarili kong pera. Mga bagay na hindi nila alam na higit pa sa halaga ng bahay na ito. Hinayaan ko silang lahat doon. Hindi na kailangan ng isang reyna ang mga mumurahing alaala ng kanyang pagkakakulong. Paglabas namin sa tarangkahan, ang langit ay tuluyan ng bumigay. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ang hangin ay humahampas sa amin ng malakas, tila nakikisimpatya sa bigat ng aming nararamdaman. Tumayo kami sa gilid ng kalsada, basang-basa, at tila mga pulubing itinapon sa basurahan. Narinig ko ang paglock ng malaking gate ng mga haze, ang tunay na tunog ng pagtatapos ng aking pagpapakumbaba. Mama, giniginaw po ako. Hikbi ni Liana. Niyakap ko siya ng mas mahigpit, pilit na ibinibigay ang natitirang init ng aking katawan. Tumingin ako sa malayo, sa kadiliman ng kalsada na tila walang katapusan. Ngunit sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, dalawang matitinding liwanag mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumalapit sa amin. Ang sasakyang yon ay hindi basta-bastang sasakyan. Ang kintab nito sa ilalim ng mga streetlight ay nagpapakita ng isang yaman na hindi mapapantayan ng kahit sino sa pamilya Hayes. Huminto ito sa tapat namin. At sa kabila ng ingay ng ulan, naramdaman ko ang pagbukas ng pinto nito. Isang lalaking nakauniforme ang lumabas at mabilis na nagbukas ng payong para sa amin. Yumukod siya ng malalim, isang paggalang na matagal nang ipinagkait sa akin sa loob ng bahay na yon. Handa na po ang lahat, Madam Emily. Kanina pa po kayo hinihintay ng Board of Directors sa head office. Sabi niya sa isang mahinahon ngunit seryosong tinig. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa madilim at tahimik na mansyon ng mga Hayes. Sa loob ng ilang oras, ang mundong kinatatayuan nila ay magsisimula ng gumuho at hindi sila maililigtas ng kahit anong dami ng salapi na inaakala nilang nasa kanila. Sumakay ako sa loob ng sasakyan kung saan ang amoy ng mamahaling balat at ang init ng heater ay agad na bumalot sa aming mag-ina. Nanatili akong nakatingin sa labas habang ang sasakyan ay dahan-dahang umaandar palayo. Ngayong gabi, ang ulan ang maghuhugas sa lahat ng dumi ng aking nakaraan. Pero sa pagsikat ng araw bukas, makikilala nila ang babaeng hindi nila dapat kinalaban. Sino ang unang luluhod kapag nalaman ni Brandon na ang kumpanyang kaisa-isang pag-asa niya ay pagmamay-ari na ng babaeng pinalayas niya sa ulan? Patay na ang babaeng nagmakaawa para sa kaunting pag-ibig at respeto. Ang tanging natitira na lamang ay ang babaeng kukuha sa lahat ng nararapat para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Sa loob ng marangyang sasakyan, ang katahimikan ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa amin ni Liana.
Tanging ang mahinang ugong ng makina at ang banayad na pagbuga ng heater ang naririnig sa loob. Tuyong-tuyo na kami dahil sa mga malalambot na tuwalya na agad ibinigay ng aking mga tauhan. Nakasandal si Liana sa aking bisig, mahimbing nang natutulog habang ang kanyang maliit na kamay ay nakakapit pa rin sa laylayan ng aking damit. Tila natatakot na baka mawala muli ang tanging seguridad na meron siya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga patak ng ulan ay mabilis na humuhulas sa salamin, gaya ng mga alaala ko sa loob ng bahay ni Brandon na unti-unti nang naglalaho sa aking isipan. Ang kalyo sa aking mga kamay na kanyang minaliit ay naramdaman ko muli nang hawakan ko ang isang baso ng mainit na tsaa. Ang mga kamay na ito na siyang nagpapakain sa pamilya Hayes sa loob ng 5 taon, ang siya ring kamay na pipirma sa kautusang wawakasan ang kanilang karangyaan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang matayog na gusali na yari sa salamin at bakal, ang head office ng Vanguard Global. Ang mga ilaw sa paligid ay nagniningning na parang mga bituin na bumagsak sa lupa. Isang malaking kaibahan sa madilim at tumutulong bubong ng bahay na aming iniwan. Pagbaba namin, sinalubong ako ng isang hanay ng mga lalaking naka-Amerikana. Ang kanilang mga ulo ay sabay-sabay na yumukod bilang tanda ng kanilang walang hanggang katapatan sa akin. Dinala ako sa aking pribadong suite sa itaas na palapag. Doon, naghihintay ang isang malambot na kama para kay Liana at isang banyong puno ng mabangong samyo ng mga bulaklak para sa akin. Habang nakalubog ako sa mainit na tubig, tila ba ang lahat ng pagod, ang lahat ng pangungutya ni Doña Aurora, at ang bawat pananakit ni Brandon ay dahan-dahang natutunaw at sumasama sa agos ng tubig. Paglabas ko, suot ko na ang isang sutlang bathrobe na kulay itim. Tumingin ako sa malaking salamin. Ang maputla at pagod na mukha ni Liza ay wala na. Ang nakikita ko na ngayon ay si Emily Sterling, ang babaeng may matatalim na mata at labing hindi na mangangatog sa takot. Madam Emily, narito na po si Attorney Ramos, ulat ng aking sekretarya sa pamamagitan ng isang intercom. Lumakad ako patungo sa malawak na sala kung saan naghihintay ang aking pinagkakatiwalaang abogado. May mga dokumentong nakalatag sa mesa, mga papel na puno ng mga numero at pangalan na magdidikta sa kapalaran ng maraming tao. Handa na ang lahat, madam, panimula ni Attorney Ramos. Ang Hayes Construction ay kasalukuyang nakadepende sa isang malaking pautang mula sa ating subsidiary bank para sa kanilang kasalukuyang proyekto. Sa isang utos nyo lang, maaari nating i-freeze ang kanilang mga assets dahil sa ilang irregularidad na nahanap namin sa kanilang mga naunang kontrata. Naupo ako ng matuwid. Ang bawat galaw ko ay puno ng awtoridad na matagal kong ikinubli. Attorney Ramos, ayaw ko ng mabilis na pagbagsak. Gusto ko silang panoorin na unti-unting nauubusan ng hangin. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang mawalan ng lahat sa gitna ng kanilang pagdiriwang. Kinuha ko ang isang gintong pluma. Simulan natin sa pagbawi ng lahat ng suportang teknikal na ibinibigay natin sa kanilang kumpanya. Ipaalam mo sa lahat ng mga supplier na ang sino mang makikipagtulungan sa pamilya Hayes ay hindi na kailanman makakaasa ng kahit anong transaksyon sa Vanguard Global. Napangiti ng bahagya ang abogado. Ibig sabihin po ba nito ay sisimulan na natin ang Project Karma? Hindi lang Project Karma. Tugon ko habang dahan-dahang pinipirmahan ang unang dokumento. Ito ang pagbabalik ng reyna sa kanyang trono. Gusto kong makita kung gaano katagal mananatiling mapagmataas si Brandon kapag ang tanging natitira na lang sa kanya ay ang kanyang pangalan na wala ng halaga. Naisip ko si Brandon. Sa mga oras na ito, marahil ay nagdiriwang siya kasama ang kanyang ina. Iniisip na sa wakas ay nakawala na sila sa isang pabigat na tulad ko. Hindi nila alam, ang pabigat na itinapon nila ay ang pundasyong nagpapanatili sa kanilang lahat na nakatayo
Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. Sa kabila ng tagumpay na ito, may isang kirot pa rin sa aking dibdib sa tuwing naiisip ko ang mga panahong naniwala ako sa kanyang mga pangako. Maaari ko bang tuluyang burahin ang pag-ibig na naging dahilan ng aking pagkabulag? O magiging anino ba ito na laging nakasunod sa bawat hakbang ko? Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na lungsod ng Manila na nasa ilalim ng aking mga paa. Bukas, magigising si Brandon sa isang mundo na hindi na niya kilala. At sa oras na yon, may pagkakataon pa kaya siyang humingi ng tawad o ang tanging matitira na lang ay ang malamig na katotohanan ng kanyang pagkatalo. Sa wakas, Brandon, malinis na ang hangin sa bahay na ito. Wala na ang amoy ng bawang at ang anino ng isang babaeng walang ibang alam kundi ang magmukhang kawawa. Ang tinig ni Doña Aurora ay puno ng kagalakan habang dahan-dahan niyang itinataas ang isang kristal na baso na puno ng kumikinang na gintong alak. Ang sikat ng umaga ay tumatama sa mga mamahaling palamuti ng mansyon ng mga Hayes na tila ba sumasang-ayon sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Nakaupo si Brandon sa tapat niya, isang kampanteng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang kanyang laptop. Tama ka, Ma. Pakiramdam ko ay gumaan ang balikat ko. Ngayong wala na si Liza, mas makaka-focus na ako sa merger natin sa mga Smith. At kapag naging asawa ko na si Sofia, hinding-hindi na tayo titingin sa ibaba. Sagot ni Brandon bago uminom ng alak. Ang lasa ng tagumpay ay tila matamis, ngunit hindi niya alam na ang bawat lagok niya ay may kalakip na pait na hindi pa niya nararamdaman. Kinuha ni Brandon ang kanyang credit card mula sa kanyang pitaka. Ma, bibili ako ng bagong relo mamaya. Isang regalo para sa sarili ko dahil sa wakas ay malaya na ako. At bibili rin ako ng mamahaling alahas para kay Sofia. Subalit nang subukan niyang mag-book ng isang table sa pinakasikat na restaurant sa Makati gamit ang kanyang telepono, isang mensahe ang lumabas sa screen na nagpabura sa kanyang ngiti. Transaction declined. Please contact your bank. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Baka may system glitch lang ang bangko. Bulong niya. Muli niyang sinubukan, ngunit ang resulta ay pareho pa rin. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, isang hindi maipaliwanag na kaba ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi pa lumilipas ang ilang minuto nang ang kanyang telepono ay magsimulang maglabas ng sunod-sunod na huni ng mga mensahe at tawag. Ang kanyang sekretarya ay tumatawag ng paulit-ulit. Pagpindot niya sa sagutan, ang boses ng babae sa kabilang linya ay puno ng takot at pagmamadali. Sir Brandon, may malaking problema po. Ang Vanguard Global, binili nila ang lahat ng utang natin sa subsidiary bank. At ngayon po, nagpadala sila ng notice na kailangan nating bayaran ang buong loan sa loob ng 24 oras. Kung hindi ay kukunin nila ang lahat ng ating assets, kabilang na ang kumpanya at ang mansyon nyo. Tila nawalan ng lakas ang mga kamay ni Brandon, dahilan upang dahan-dahang madulas ang kanyang telepono at bumagsak sa kanyang kandungan. Ang malamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo kahit na napakalamig ng aircon sa loob ng silid. Ano yon, Brandon? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ni Doña Aurora. Ang kanyang baso ay nasa hangin pa rin. Ang Vanguard. Binawi nila ang suporta at ang utang natin. Kailangan nating magbayad ngayon din. Nauutal na sagot ni Brandon. Agad na nagbago ang anyo ni Doña Aurora. Ang kanyang mapuulang labi ay nanginig sa galit. Imposible! Bakit nila gagawin iyon? Isang maliit na kumpanya lang tayo kumpara sa kanila. Bakit tayo ang pinupuntirya ng mga sterling? Tumayo siya at padaskol na inilapag ang kanyang baso sa mesa, dahilan upang tumalsik ang alak sa puting tela, tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng katahimikan. Sa loob ng suite ng Vanguard Global,
Nakatayo si Emily sa harap ng malawak na bintana, tinitingnan ang abalang kalsada sa ibaba. Ang bawat ulat na natatanggap niya tungkol sa pagguho ng kumpanya ni Brandon ay tila isang nota ng musika na unti-unting bumubuo ng isang simponya ng katarungan. Madam, nagsimula na po silang magpanik. Ulat ni Attorney Ramos na nasa likuran niya. Sinusubukan po ni Brandon Hayes na makipag-ugnayan sa inyong opisina, ngunit gaya ng iniutos niyo, lahat ng kanyang linya ay nakablock. Humarap si Emily, ang kanyang muka ay walang bakas ng awa. Ang sutlang tela ng kanyang damit ay sumasabay sa bawat galaw niya, nagpapakita ng isang awtoridad na kailanman ay hindi nakita ni Brandon. Hayaan mo siyang magmakaawa sa mga pader, Attorney Ramos. Gusto kong maramdaman niya ang takot na naramdaman ko nang itapon nila kami sa ulan. Ang takot na mawalan ng masisilungan sa gitna ng dilim. Hinawakan ni Emily ang isang maliit na litrato ni Liana na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang kanyang anak ang kanyang lakas at ang bawat luha ng bata kagabi ay katumbas ng isang pako sa kabaong ng karangyaan ng mga Hayes. Madam, paano po ang bahay nila? Ngayong hapon na po ang takdang oras para sa foreclosure. Tanong muli ng abogado. Isang matalim at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Emily. Ipadala ang mga tauhan doon. Ngayon din, huwag silang magtitira kahit isang piraso ng muebles na pagmamay-ari ng Vanguard. At Attorney Ramos, siguraduhin mong nandoon ang mga reporter. Gusto kong makita ng buong mundo ang pagbagsak ng mga mapangapi. Bumalik ang kanyang tingin sa bintana. Ang langit ay tila naghahanda muli para sa isa pang ulan. Naisip niya si Brandon. Marahil ay iniisip pa rin nito na may paraan pa para makatakas. Hindi niya alam. Ang bawat pintong susubukan niyang buksan ay nakakandado na at ang susi ay nasa kamay ng babaeng tinawag niyang boring at mabaho. Sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Sapat na ba ang paghihirap na ito para mabura ang 5 taon ng pang-aapi? O ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang? Habang naghahanda ang mga tauhan ng Vanguard para sa pagbawi ng mansyon, nakatanggap si Emily ng isang pribadong mensahe sa kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Ang laman nito ay nagpapatigil sa kanyang paghinga. Alam ko ang sikretong itinatago mo sa likod ng iyong yaman, Emily Sterling. Akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng alas? Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro, Brandon? Ngayong wala na ang maskara ng kahirapan, tingnan natin kung sino sa atin ang tunay na nakatayo sa matibay na lupa. Hawak ko pa rin ang aking telepono habang nakatitig sa hindi kilalang mensahe, ngunit hindi ko hinayaang manaig ang kaba. Sa mundong kinalalagyan ko, ang mga banta ay bahagi na ng bawat hininga. Dahan-dahan kong ibinaba ang aparato sa ibabaw ng lamesang gawa sa itim na kahoy at huminga ng malalim. Ang bango ng sariwang lavender sa loob ng aking opisina ay tila nagpapaalala sa akin na hindi na ako ang babaeng natutulog sa amoy ng amag at lumang kahoy. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang marangyang cafe sa Makati, alam kong kasalukuyang nagaganap ang isang tagpong matagal ko nang inaasahan. Gamit ang aking mga tauhan, pinanood ko ang bawat galaw ni Brandon sa pamamagitan ng ulat sa aking tablet. Naroon si Brandon, pawisan, at tila nawawala sa sarili habang kaharap ang babaeng ipinalit niya sa akin, si Sofia. Si Sofia, na laging nakasuot ng mga damit na tila galing sa pinakamahal na butik sa Paris. Ngunit ang totoo ay puro pagpapanggap lamang. Sofia, please, kailangan ko ng tulong mo. Ang Vanguard Global, kinuha nila ang lahat. I need your connection. Sabi mo, ang tito mo ang isa sa mga board of directors doon. Di ba? Ang boses ni Brandon ay puno ng desperasyon. Bawat salita ay tila isang pagsusumamo ng isang taong nalulunod. Nakita ko sa screen kung paano dahan-dahang inurong ni Sofia ang kanyang mamahaling bag palayo
kay Brandon. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis at landi ay biglang naging malamig na parang yelo. I'm so sorry, Brandon, but you must have misunderstood me. Maarte niyang sagot habang tinitingnan ng kanyang bagong manicure na kuko. My uncle is just a consultant, and besides, he's currently out of the country. I didn't know na ganito pala kalala ang sitwasyon ng kumpanya mo. You told me you were stable, Brandon. You lied to me. Hindi ako nagsinungaling. Isang sabotahe ito. Sofia, mahal kita. 'Di ba? Please, kahit pautangin mo lang ako para mabayaran ko ang foreclosure ng mansyon. Pangungulit ni Brandon. Akmang hahawakan ang kamay ng babae. Mabilis na umiwas si Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadiri. Ang parehong tingin na ibinigay sa akin ni Brandon noong gabing pinalayas niya ako. Don't touch me, Brandon. Honestly, I can't be associated with someone whose name is being dragged in the news for financial fraud. It's bad for my image. Let's just end this here. Tumayo si Sofia at naglakad palayo ng walang lilingon. Iniwan si Brandon na nakatulala sa gitna ng maraming tao. Ang bawat hakbang ng sapatos ni Sofia sa sahig ng kafe ay tila bawat pako na ibinabaon sa ego ni Brandon. Napayuko ang lalaking minahal ko. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang anino ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngunit hindi pagsisisi dahil sa pananakit sa akin, kundi pagsisisi dahil nawala ang lahat ng kanyang karangyaan. Habang pinapanood ko ang eksenang yon, naramdaman ko ang paglapit ni Liana sa aking tabi. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kamay na ngayon ay malambot na at mabango. Wala na ang mga bakas ng kalyo mula sa gawaing bahay. Mama, bakit ka pumalungkot? Tanong ng aking anak sa kanyang malambing na tinig. Niyakap ko siya nang mahigpit at hinalikan sa noo. Hindi ako malungkot, anak. I'm just realizing na ang ginto, kahit gaano kakinang, ay mawawalan ng halaga kapag ang puso ng may-ari ay bulok. Sa sandaling iyon, isang tawag ang pumasok sa aking linya. Si Attorney Ramos. Madam, tapos na po ang foreclosure. Doña Aurora is currently causing a scene outside the mansion. Ayaw niyang lumabas. Tinatawag niya po kayong ahas. At manggaganso? Kahit hindi pa niya alam na kayo ang nasa likod nito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hayaan mo siyang sumigaw hanggang sa mawalan siya ng boses, Attorney Ramos. Ipadala ang mga truck at kunin ang lahat. Mula sa mga chandelier hanggang sa mga kurtina. Iwanan niyo lang ang 4 na pader at ang sahig. Gusto kong maramdaman nila ang lamig ng kawalan. Tumayo ako at naglakad patungo sa malawak na salamin ng aking opisina. Suot ko ang isang kulay abo na suit na nagpapakita ng aking kapangyarihan. Ngayong hapon, may isang mahalagang meeting ako sa mga investor at isa sa mga agenda ay ang tuluyang pagbura sa pangalang Hayes Construction sa mapa ng industriya. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking sarili, muling sumagi sa isip ko ang mensaheng natanggap ko kanina. May nakakaalam ng aking sikreto. Sino ang taong ito na nagtatago sa dilim? Isa ba ito sa mga kaaway ni Brandon? O isang taong mas malapit sa akin kaysa sa inaakala ko? Habang pababa kami ni Liana sa lobby ng Vanguard Global para sa aking susunod na appointment, hindi ko inaasahan ang aking makikita. Sa labas ng malaking glass door ng gusali, naroon si Brandon. Mukha siyang gusgusin. Ang kanyang suit ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at pag-iyak. Sinusubukan niyang pumasok ngunit hinaharangan siya ng mga security guard. Nagtagpo ang aming mga mata sa pagitan ng makapal na salamin. Huminto ang aking mundo. Nakita ko ang gulat, ang pagkalito, at ang unti-unting pagkilala sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bago pa niya mabigkas ang aking pangalan, dahan-dahang itinaas ng aking driver ang itim na bintana ng sasakyan. Tuluyang tinakpan ng kanyang nagmamakaawang mukha mula sa aking paningin. Sapat na ba ang nakita niya? O kailangan ko pa siyang hilaing muli pababa
hanggang sa kailaliman ng putik at ang misteryosong taong nagbabanta sa akin. Kailan siya lalabas mula sa anino? Ang akala mo ba ay habang buhay kang makakaasa sa awa ng mga taong tinapakan mo? Ang utang na loob na lagi mong isinusumbat ay isa ng tanikalang lulunod sa iyo sa sarili mong kahihiyan. Nakatayo si Doña Aurora sa gilid ng kalsada habang pinapanood ang mga huling piraso ng kanilang kasangkapan na isinasakay sa malaking truck ng Vanguard Global. Ang kanyang dating maayos na buhok ay bahagyang nakawala na sa pagkakaayos at ang kanyang mamahalin ngunit lumanang takong ay nabaon sa malambot na lupa ng bakuran. Ang mansyon na dati ay puno ng kanyang mapagmataas na boses ay isa na ngayong bakanteng shell, malamig at tahimik, gaya ng kanyang kinabukasan. Mga wala kayong modo. Hindi niyo ba alam kung sino ang kinakalaban niyo? Sigaw niya sa mga tauhan, ngunit walang sino man ang lumingon sa kanya. Ang bawat hakbang ng mga trabahador sa loob ng bahay ay tila bawat pintig ng sakit sa kanyang ulo. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan, ang mukha ni Liza. Sa kanyang paningin, si Liza ay isang utusan lamang na dapat magpasalamat dahil pinatira sila sa bahay na ito. Sigurado akong si Liza ang may gawa nito. Ang babaeng yon. Baka nagnakaw siya ng mga dokumento bago siya umalis. Kailangan ko siyang mahanap. Dahil sa galit at desperasyon, sumakay si Doña Aurora sa isang pampublikong sasakyan. Isang bagay na hinding-hindi niya ginagawa noon. Ang amoy ng usok at ang siksikan ng mga tao sa loob ng jeepney ay tila isang parusa sa kanyang dating marangyang buhay. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging malinis ay puno na ngayon ng alikabok. At ang pawis ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang makapal na makeup. Narating niya ang lobby ng Vanguard Global. Sa kanyang paningin, siguradong narito si Liza, marahil ay nagtatrabaho bilang isang janitress o tagahugas ng plato sa cafeteria. Gusto niya itong hiyain. Gusto niyang bawiin ang utang na loob na sa tingin niya ay pag-aari niya. Nasaan ang babaeng nagngangalang Liza? Iyong dating asawa ng anak ko. Sigaw niya sa receptionist. Ang bawat mata sa lobby ay nakatingin sa kanya. Isang babaeng mukhang galit na galit at hindi nababagay sa kinang ng gusaling iyon. Ma'am, wala po kaming empleyadong nagngangalang Liza Hayes dito. Mahinahong sagot ng babae sa front desk. Imposible! Nakita siya ng anak ko dito. Baka nagtatago siya sa kusina o naglilinis ng banyo. Palabasin niyo siya. Lalong nag-hysterical si Doña Aurora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Sa gitna ng kaguluhan bumukas ang pribadong elevator sa gilid ng lobby. Lumabas ang isang hanay ng mga bodyguard na nakaitim at sa gitna nila ay isang babaeng tila nanggaling sa isang panaginip. Suot ang isang puting silk suit na lalong nagpatingkad sa kanyang kutis at mga hiyas na kasing liwanag ng umaga. Dahan-dahang naglakad si Emily Sterling. Huminto ang mundo ni Doña Aurora. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyuan at ang bawat salitang gusto niyang isigaw ay tila naglaho sa hangin. Liza? Nauutal niyang bulong. Huminto si Emily sa tapat ng kanyang dating biyenan. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumampal sa mukha ni Doña Aurora. Isang amoy na malayo sa amoy ng bawang at kusina na dati niyang ipinipintas sa babae. Ang pangalan ko ay Emily Sterling, Doña Aurora. At sa loob ng gusaling ito, hindi ako ang Liza na kilala niyo. Ang boses ni Emily ay mahinahon, walang galit, ngunit puno ng isang kapangyarihang nakakapanghina ng tuhod. Anong ibig sabihin nito? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Nagnakaw ka ba? Pilit pa ring nagmamatigas ang matanda, bagaman nanginginig na ang kanyang mga kamay. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Emily. Lahat ng meron kayo noon, ang bahay niyo, ang kumpanya ni Brandon, maging ang mga damit na suot niyo ay galing sa Vanguard Global, galing sa akin.
Ang utang na loob na lagi mong isinusumbat, tapos na yun. Ngayong araw, ang tanging utang na meron tayo ay ang hustisyang matagal mong ipinagkait sa akin at sa anak ko. Lumapit si Emily ng bahagya, sapat na para maramdaman ni Doña Aurora ang lamig ng kanyang presensya. Tandaan mo ito, Aurora. Ang bawat pagtitiis ko sa loob ng bahay mo ay may katumbas na presyo. At ngayon, sinisingil na kita. Tumalikod si Emily at muling naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan sa labas. Iniwan niyang nakatulala si Doña Aurora sa gitna ng lobby habang ang mga security guard ay dahan-dahang lumalapit para paalisin ang matanda, ang dating reyna ng pamilya. Hayes ay isa na ngayong tila ligaw na kaluluwa sa isang mundong hindi na niya kailanman maaabot. Ngunit habang papasok si Emily sa kanyang sasakyan, isang itim na envelope ang nakapatong sa kanyang upuan. Walang pangalan, walang mensahe sa labas. Nang buksan niya ito, isang lumang litrato ang nasa loob. Isang litrato niya noong bata pa siya, kasama ang isang lalaking matagal na niyang kinalimutan. Ang misteryosong nagbabanta sa kanya ay tila mas malapit na kaysa sa inaakala niya. Sino ang taong ito na naglalakas loob, nagambalain ang kanyang bagong buhay? At sa gitna ng kanyang paghihiganti, handa ba siyang harapin ang mga multo ng kanyang nakaraan? Hawak ko pa rin ang lumang litrato. Ang mga gilid nito ay bahagya ng nanilaw sa paglipas ng panahon. Ang lalaki sa larawan ay may mga matang katulad ng sa akin, puno ng pangarap, ngunit may bahid ng kalungkutan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib habang dahan-dahan kong ibinabalik ang sobre sa loob ng aking drawer. Hindi ngayon ang oras para sa mga multo ng nakaraan. Ngayong araw, ititirik ko ang huling pako sa kabaong ng Hayes Construction. Mula sa aking monitor sa loob ng opisina, pinanood ko ang bawat galaw sa lobby. Naroon si Brandon. Nakaupo siya sa isang sulok. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig na gawa sa makintab na marmol. Ang kanyang suit na dati ay laging bago at mabango ay tila ilang araw nang hindi napapalitan. Ang buhok niyang dati ay laging maayos ay gulo-gulo na ngayon. Isang malinaw na palatandaan ng isang taong hindi na alam kung saan kukuha ng pag-asa. 10 oras na siyang naghihintay doon. Pinanood ko kung paano niya nilalapitan ng receptionist tuwing 30 minuto. Nagmamakaawa, nagtatanong kung maaari na ba siyang pumasok. Ang bawat tanggi ng aking tauhan ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Nakita ko ang paglunok niya, ang pagpikit ng kanyang mga mata sa tuwing nadarama ang kahihiyan sa harap ng mga taong dumadaan at tumitingin sa kanya nang may pangungutya. Madam Emily, tila hindi na siya aalis hanggat hindi kayo nakakausap. Ulat ni Attorney Ramos sa pamamagitan ng telepono. Gusto niyo na po bang tawagin ang mga security para ilabas siya? Wag pa! Sagot ko habang pinaglalaruan ang aking mamahaling pluma. Bigyan niyo siya ng kape. Iyong pinakamurang kape, at hayaan niyo siyang malasahan ang bawat segundo ng paghihintay. Gusto kong maramdaman niya na ang oras ng isang sterling ay hindi basta-basta ibinibigay sa isang taong tulad niya. Lumipas ang bawat minuto na tila isang mabagal na pagpatak ng tubig sa isang baso. Ang bawat tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng elevator ay nagbibigay sa kanya ng panandaliang pag-asa na agad ding naglalaho kapag hindi ako ang lumalabas. Nakita ko siyang uminom ng kape na ibinigay sa kanya. Isang kapeng matabang at malamig na. Ngunit ininom niya ito na tila ba yun na ang huling bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Naisip ko ang mga gabi sa mansyon ng mga Hayes. Ang mga gabi kung kailan ako ang naghihintay sa kanya hanggang 12:00, 1:00 o 2:00 ng madaling araw, bitbit ang mainit na pagkain na paulit-ulit kong iniinit para lamang makasiguro na masarap ang kanyang kakainin.
Pero kapag dumating siya, ni hindi man lang niya ako titingnan. Isang malamig na balikat ang laging isinasalubong niya sa akin habang binabaliwala ang bawat oras na iginugol ko sa paghihintay. Ngayon, Brandon, nararamdaman mo na ba? Nararamdaman mo na ba ang lamig ng pag-iisa sa gitna ng maraming tao? Nararamdaman mo na ba ang hapdi ng bawat segundong dumadaan habang ang dignidad mo ay unti-unting nilalamon ng kawalan? Bandang 7:00 ng gabi nang ang lobby ay halos wala ng tao at ang mga ilaw sa paligid ay unti-unti nang nagdidilim, nagbigay ako ng hudyat kay attorney. Ramos, papasukin mo na siya. Tumayo si Brandon nang lapitan siya ng sekretary. Kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang naglalakad patungo sa elevator. Inayos niya ang kanyang gusot na polo. Pilit na ibinabalik ang anyo ng isang negosyante, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Puno ito ng takot. Pagpasok niya sa aking opisina, hindi ko agad iniharap ang aking upuan. Nanatili akong nakatalikod, tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod. Ang bango ng aking opisina, amoy ng tagumpay at mamahaling pabango ay tila nagpapahirap sa kanyang paghinga. Please, Mr. Sterling, or whoever is in charge, panimula ni Brandon. Ang boses niya ay nanginginig at tila mawawalan ng lakas. Nandito ako para humingi ng isa pang pagkakataon. Ang Hayes Construction. Pamilya ko ang nagtayo nito. Hindi ko pwedeng hayaang mawala ito ng ganito lang. Gagawin ko ang lahat. I'll sign any contract. I'll pay any interest. Huwag niyo lang kaming sirain. Dahan-dahan kong inikot ang aking upuan. Ang liwanag mula sa lamp sa aking mesa ay tumama sa aking mukha. Sapat na para makita niya ang bawat detalye ng aking anyo. Ang gulat sa kanyang mukha ay hindi maipaliwanag. Ang kanyang mga labi ay bumuka. Ngunit walang salitang lumalabas. Napahawak siya sa gilid ng aking mesa para hindi siya tuluyang matumba. Leliza? Bulong niya. Ang tinig ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Hindi ako si Liza, Brandon. Sagot ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon. At hindi ako narito para bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Narito ako para tapusin ang sinimulan mo. Inilapag ko ang isang dokumento sa harap niya. Ang pinal na foreclosure ng Hayes Construction. Sa oras na mapirmahan ko ito, hindi lang ang kumpanya mo ang mawawala. Maging ang pangalan mo ay magiging mantsa na lamang sa kasaysayan ng industriyang ito. Bakit, Liza? Bakit kailangang umabot sa ganito? Hikbi niya. Ang mga luha ay nagsisimulang gumuhit sa kanyang maruming mukha. Minahal kita. Sa paraang alam ko. Minahal mo ako? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Minahal mo ako noong kailangan mo ng tagapagluto, tagaplansa, at tagahugas ng dumi ng pamilya mo. Pero noong akala mo ay wala na akong silbi, itinapon mo ako na parang basurang nakakasuka. Ngayon, sabihin mo sa akin, Brandon, magkano ang halaga ng pag-ibig mo ngayon? Bago siya makasagot, isang tawag ang muling pumasok sa aking private line. Isang boses na nagpabilis ng tibok ng aking puso. Emily, huwag kang masyadong magpakasaya sa iyong tagumpay. Ang lalaki sa litrato, hindi siya patay. At malapit na siyang dumating para bawiin ang lahat. Nabitawan ko ang aking pluma. Sino ang lalaking ito? At paano niya nalaman ang tungkol sa aking ama? Sa bawat ngiti ng aking anak, unti-unting nabubura ang mga latay ng kahapong iniwan ko sa pintuan ng mga Hayes. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para buuin ang aking mundo. Sapat na ang makita si Liana na malayang tumatakbo sa ilalim ng sikat ng araw, malayo sa panlalait at gutom. Matapos ang marahas na paghaharap namin ni Brandon sa opisina, pinanood ko ang kanyang paglabas sa pamamagitan ng security monitor. Ang bawat hakbang niya ay tila pagkaladkad ng isang bangkay. Walang buhay, walang direksyon.
Pinunasan ko ang isang butil ng luhang nagtangkang kumawala, hindi dahil sa panghihinayang sa kanya, kundi dahil sa pagod na naipon sa loob ng 5 taon. Hayaan mo na siya sa dilim, Emily. Bulong ko sa aking sarili habang inaayos ang aking suot. Kinabukasan, ang Sterling Estate ay napuno ng bango ng mga namumukadkad na sampagwita at jasmine. Ang hamog sa damuhan ay tila mga kristal na kumikinang sa ilalim ng malambot na sikat ng umaga. Naroon si Liana, suot ang kanyang bagong uniforme para sa pinaka-eksklusibong paaralan sa bansa. Wala na ang kanyang lumang manika na punit-punit. Ngayon ay hawak na niya ang isang bagong libro ng mga kwento. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa sa halip na takot. Mama, tignan mo po. Ang ganda ng sapatos ko, parang pang-princess. Ang boses ni Liana ay puno ng kagalakan. Isang tunog na mas masarap pakinggan kaysa sa anumang musikang narinig ko sa loob ng mansyon ng mga Hayes. Lumapit ako sa kanya at lumuhod upang pantayan ang kanyang taas. Inayos ko ang kanyang kolyar at hinalikan siya sa noo. Hindi ka lang princess, anak. Ikaw ang munting reyna ng Vanguard Global. At tandaan mo, kahit kailan, huwag mong hahayaan ang sinuman na sabihing wala kang halaga. Naalala ko ang mga panahong tinitiis namin ang gutom. Ang mga gabi kung kailan hinahati ko ang aking maliit na bahagi ng ulam para lang mabusog siya. Habang si Doña Aurora ay nagpapakasasa sa mga imported na steak sa tapat namin. Ngayon, ang hapagkainan namin ay puno ng masusustansyang pagkain at ang bawat kagat ay hindi na may halong pait ng pangungutya. Sa kalagitnaan ng hapon, habang abala ako sa pag-aaral ng mga report sa aming hardin, lumapit ang aking head of security. Madam, may isang lalaking nakatayo sa labas ng main gate. Si Brandon Hayes po. Kanina pa siya doon. Sinusubukang silipin si Liana sa pamamagitan ng mga rehas. May bitbit siyang maliit na balot ng candy, ang uri na mabibili lang sa tabi ng kalsada. Isang madiing kirot ang gumapang sa aking dibdib, ngunit agad itong pinalitan ng puot. Huwag niyo siyang hayaang makalapit. Ang restraining order ay malinaw. Hindi niya maaring gambalain ang katahimikan ng aking anak. Mula sa malayo, nakita ko ang anino ni Brandon sa labas ng matatayog na pader ng aming estate. Ang lalaking dati ay tinitingala ko ay tila isa na ngayong ligaw na aso na naghahanap ng mumo ng atensyon. Nakita ko kung paano siya itinaboy ng aking mga tauhan nang walang anumang emosyon. Ang candy na bitbit niya ay nalaglag sa semento at nadurog sa ilalim ng gulong ng isang papasok na sasakyan. Ganito na lang ba, Brandon? Bulong ko habang nakatingin sa malayo. Ngayong wala ka na sa pedestal, saka mo lang maiisip ang halaga ng anak mo? Masyado nang huli. Habang masaya kaming nagmemeryenda ni Liana sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, iniabot niya sa akin ang isang drawing. Ito ang ating golden moment. Isang simpleng papel kung saan iginuhit niya ang 2 babaeng may korona, magkahawak kamay sa gitna ng isang hardin. Ito po si Mama, ang aking hero, at ako naman po ang iyong knight, sabi ni Liana habang nakayakap sa aking leeg. Ang kanyang init at amoy ng baby powder ang pinakamabisang gamot sa lahat ng sugat ng aking puso. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang tagumpay ay hindi lang ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang pagbuo muli ng sariling pagkatao. Ngunit ang katahimikang ito ay panandalian lamang. Isang balita ang lumabas sa malaking screen sa loob ng bahay. Isang segment tungkol sa tagumpay ng Vanguard Global at doon ay nahagip ng kamera ang masayang mukha ni Liana. Sa isang maliit na paupahan sa gilid ng riles ng tren, kung saan ang amoy ng kanal at basang basura ay hindi na nawawala. Nakaupo si Brandon sa isang plastik na silya. Ang tanging liwanag sa loob ng madilim na silid ay nanggagaling sa isang lumang telebisyon na may malabong signal. Doon, sa gitna ng isang news report tungkol sa charity gala ng Vanguard Global, nakita niya ang mukha ni Liana. Ang kanyang anak
ay nakasuot ng isang puting bestida na tila gawa sa mga ulap. Nakangiti habang hawak ang kamay ni Emily. Ang kislap sa mga mata ni Liana ay isang bagay na kailanman ay hindi nakita ni Brandon nung naroon pa sila sa kanyang mansyon. Napahawak si Brandon sa kanyang dibdib, nararamdaman ang isang matinding hapdi na mas masakit pa sa gutom na kanyang nararanasan. Ang bawat tawa ni Liana sa screen ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao, nagpapaalala sa kanya na ang batang ito na dati ay itinuturing niyang pabigat ay ang pinakamalaking kayamanang itinapon niya. Liana, ang anak ko. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at tila mawawalan ng lakas. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang maruming pisngi. Bumabagsak sa isang maliit na balot ng candy na kanina pa niya hawak. Ang kending ito na pinag-ipunan niya mula sa huling barya sa kanyang bulsa ay hindi man lang nakarating sa kanyang anak. Samantala, sa loob ng Sterling Estate, ang gabi ay tahimik at payapa. Nakatulog na si Liana, yakap ang kanyang bagong paboritong libro. Ngunit ako, nanatili akong gising sa loob ng aking silid-aklatan. Tinititigan ang monitor na nagpapakita ng ulat tungkol sa kinaroroonan ni Brandon. Nakita ko ang bawat detalye ng kanyang paghihirap, ang kanyang pagtira sa isang lugar na dati ay hindi niya man lang titingnan. Attorney Ramos, nakuha mo na ba ang impormasyon tungkol sa nagpadala ng litrato? Tanong ko sa aking abogado na kanina pa naghihintay sa kabilang linya. Madam, ang lalaki sa litrato, siya po si Arthur Sterling, ang inyong ama. Mahinahong sagot ni Attorney Ramos. Ngunit ayon sa mga bagong ulat, hindi po siya namatay sa aksidente 10 taon na ang nakalilipas. May mga indikasyon na siya ay sadyang itinago ng isang makapangyarihang grupo at ang taong nagbabanta sa inyo ay tila may hawak sa kanya. Nanlamig ang aking buong katawan. Ang aking ama, ang lalaking nagturo sa akin ng lahat tungkol sa katapatan at pagmamahal, ay buhay pa? Ang aking tagumpay ay tila biglang naging mapait. Paano ko matatamasa ang lahat ng yaman at kapangyarihang ito kung ang taong pinagmulan ng lahat ay nasa panganib dahil sa aking mga naging desisyon? Sino ang gumagawa nito, Attorney Ramos? Ang boses ko ay puno ng isang galit na matagal ko nang itinago. Isa pong pamilya na matagal nang karibal ng mga Sterling. Sila po ang nasa likod ng pagbagsak ng inyong ama noon at tila gagamitin nila siya para bawiin ang Vanguard Global mula sa inyo. Ulat ng abogado. Napatingin ako sa labas ng bintana kung saan ang mga puno ay dahan-dahang sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang aking paghihiganti sa mga highs ay tila naging maliit na bahagi na lamang ng isang mas malaking digmaan. Ang katahimikan ng gabi ay biglang naputol ng tumunog muli ang aking telepono. Isang video call mula sa hindi kilalang numero. Nang sagutin ko ito, nakita ko ang isang madilim na silid. Doon, nakatali sa isang lumang silya ang isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay puting-puti na at ang kanyang mukha ay puno ng mga sugat. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang katulad ng sa akin, ay nakatingin ng diretso sa kamera. Emily, tumakbo ka na, mahinang bulong ng matanda, bago siya sadyang sampalin ng isang taong hindi nakikita sa screen. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lahat ng aking narating, ang lahat ng aking ipinaglaban para kay Liana ay biglang nanganib. Sa gitna ng aking tagumpay laban kay Brandon, isang mas malakas na kaaway ang lumabas mula sa anino. At ang huling tanong na naiwan sa aking isipan ay, hanggang saan ko kayang itaya ang lahat para sa isang amang akala ko ay matagal na nawala? Kung ang kapalit nito ay ang kaligtasan ng aking anak? Ang bawat hibla ng aking buhok ay tila tumayo sa matinding takot at pangamba. Habang pinagmamasdan ang itim na screen ng aking telepono,
Ang tinig ni Papa, ang mahina at gumaralgal niyang boses ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan gaya ng isang sirang plaka. Sa loob ng 10 taon, itinuring ko ang aking sarili na ulila. Ngunit ngayong gabi, ang katotohanan ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumangay sa lahat ng aking kasiguraduhan. Nakatayo ako sa gitna ng aking malawak na library, ngunit pakiramdam ko ay mas masikip pa ang silid na ito kaysa sa kusina ng mga highs noon. Ang bango ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay naging amoy ng panganib. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking sarili sa sahig. Ang aking sutlang damit ay humahaplos sa malamig na marmol. Niyakap ko ang aking mga tuhod at doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, hinayaan ko ang aking sarili na manginig. Hindi bilang si Emily Sterling na CEO, kundi bilang ang munting Emily na nawalan ng ama sa gitna ng isang madilim na bagyo. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, kung saan ang mga eskinita ay kasing dilim ng budhi ng mga taong naninirahan doon, isang panibagong uri ng paghihirap ang nararanasan ni Doña Aurora. Ang dating mapagmataas na ginang na ang tanging hawak noon ay mga mamahaling kubyertos at designer bags ay kasalukuyan ngayong nakaluhod sa harap ng isang malaking planggana. Ang kanyang mga daliri na dati ay laging maayos ang manicure ay kulubot na at puno ng hapdi dahil sa matapang na sabon na ginagamit niya sa paglalaba ng mga damit ng kanyang mga kapitbahay. "Brandon, nasaan na ang perang pambili ng gamot ko?" Sigaw ni Doña Aurora. Ang boses niya ay wala na ang dating awtoridad. Tanging gasgas na tunog na lamang ng isang matandang desperada. Hindi ko akalain na sa riles ng tren tayo pupulutin. Kasalanan mo itong lahat. Kung hindi mo sana pinalayas ang babaeng iyon, sana ay may nagluluto pa sa atin ngayon. Nakaupo si Brandon sa gilid ng pintuan, nakatingin sa kawalan. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila mga latay sa kanyang likuran. Wala siyang maisagot dahil alam niyang tama ang matanda. Ang bawat butil ng kaning isinusubo niya na madalas ay hiningi lang nila sa mga nagmamagandang loob ay may lasa ng pagsisisi. Naalala niya ang bawat gabi kung kailan hinahain ni Liza ang mainit na sinigang. Ang paraan ng pag-aayos nito ng kanyang mga gamit nang hindi nagrereklamo kahit napagod na ito sa pag-aalaga kay Liana. Ang katahimikan ni Liza na dati niyang itinuring na pagiging boring ay siya palang pinakamalakas na pundasyon ng kanyang buhay. Ngayong wala na ang katahimikang yon, tanging ang ingay ng mga dumaraang tren at ang walang katapusang panunumbat ng kanyang ina ang pumupuno sa kanyang bawat oras. "Ma, tumigil na kayo. Pare-pareho lang tayong nagkamali." Mahinang tugon ni Brandon. Tumayo siya at kinuha ang kanyang lumang jacket. "Lalabas ako. Susubukan kong maghanap muli ng trabaho sa construction site sa kabilang kanto. Kahit bilang tagabuhat ng semento, papatulan ko na." "Magagawa mo ba yan? Ang anak ni Aurora Hayes, magbubuhat ng semento?" Pagak na tawa ng matanda habang pilit na pinipiga ang isang makapal na kumot. Ang tunog ng tubig na pumapatak mula sa kumot patungo sa semento ay tila bawat segundong nawawala sa kanilang buhay. Habang naglalakad si Brandon sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ang kanyang balat ay unti-unti nang nangingitim at nagbabalat. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kahihiyan sa tuwing may makakakilala sa kanya. Sa bawat kanto, nakikita niya ang mga billboard ng Vanguard Global, ang mukha ni Emily na nagniningning sa tagumpay. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na lang usapin ng pera. Ito ay isang malalim na bangin ng dignidad na hinding-hindi na niya matatawid. Bumalik ang eksena sa loob ng Sterling Estate. Nakatitig pa rin ako sa screen ng aking tablet. Pinapanood ang bawat paghinga ni Papa sa video. Ang bawat sugat sa kanyang muka ay tila sa akin idinulot. "Attorney Ramos, ihanda ang pribadong pondo.
Huwag mong gagamitin ang pera ng kumpanya para hindi ito matrace ng board of directors. Utos ko. Ang aking tinig ay matatag na muli. Ang takot ay pinalitan ko ng isang malamig na determinasyon. Gusto ng mga taong ito, ang vanguard, ibibigay ko sa kanila ang isang ilusyon habang hinahanap natin kung nasaan ang kuta nila. Madam, delikado ang iniisip nyo. Maaaring pain lang ito para makuha kayo, babala ng abogado. Wala akong pakialam, Attorney Ramos. Nawala na sa akin si Papa ng 10 taon. Hindi ko hahayaang mawala siyang muli nang dahil lang sa takot ko sa pera o kapangyarihan. Lumapit ako sa kama ni Liana at tiningnan ang aking anak na payapang natutulog. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Isang tahimik na pangako ang binuo ko sa aking puso. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang ating kinabukasan, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagpasok sa kuta ng mga lobo. Kinuha ko ang isang maliit na baril na nakatago sa loob ng aking vault. Isang bagay na itinuro sa akin ni Papa noong bata pa ako na sana ay hindi ko na kailangang gamitin. Isinuot ko ang aking itim na leather jacket. Itinago ang aking pagkatao sa ilalim ng kadiliman. Bago ako lumabas, isang huling mensahe ang pumasok sa aking telepono. Isang address sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Ang huling linya ng mensahe ay nagpadugo sa aking puso. Halika nang mag-isa, Emily. Kung hindi, ang susunod na makikita mo ay ang huling hininga ng iyong ama. Habang ang aking sasakyan ay dahan-dahang lumalabas ng estate, hindi ko namalayan na may isang aninong nakatago sa gilid ng kalsada. Si Brandon. Naroon siya, nakatingin sa akin ng may kalungkutan. Nakita niya ang aking pag-alis. Nakita niya ang kakaibang kaba sa aking mga mata sa kabila ng makapal na salamin. Dahil sa isang instinct na hindi niya maipaliwanag, sinimulang sundan ni Brandon ang aking sasakyan gamit ang isang lumang bisikleta na hiniram niya sa kapitbahay. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang bawat padyak ni Brandon sa lumang bisikleta ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na sa pagod, at ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya hinayaang mawala sa kanyang paningin ang pulang ilaw ng sasakyan ni Emily. May isang malakas na kutob sa loob niya na ang gabing ito ay hindi tungkol sa negosyo o yaman. Ito ay tungkol sa isang panganib na tila hindi kayang harapin ni Emily nang mag-isa. Ano bang ginagawa mo, Emily? Bakit ka pumupunta sa ganitong lugar? Bulong ni Brandon sa kanyang sarili. Ang kanyang mga labi ay tuyong-tuyo habang ang hangin ay humahampas sa kanyang pawisang mukha. Tumigil ang sasakyan ni Emily sa harap ng isang abandonadong bodega na tila ba nakalimutan na ng panahon. Ang mga pader nito ay puno ng mga baging at ang mga bintana ay basag na. Tila mga matang nakatingin sa kawalan. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa malabong sinag ng buwan na pilit na tumatagos sa makapal na ulap. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Emily. Sa ilalim ng malamig na liwanag, ang kanyang anyo ay tila isang marupok na estatwa ng katapangan. Mula sa malayo, itinago ni Brandon ang kanyang bisikleta sa likod ng mga nagtataasang damo at dahan-dahang gumapang palapit. Ang bawat kaluskos ng tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila isang malakas na babala sa kanyang pandinig. Nakita niya ang paghigpit ng pagkakahawak ni Emily sa kanyang maliit na bag at ang panginginig ng kanyang mga balikat na pilit niyang itinatago. Pumasok si Emily sa loob ng bodega. Ang tunay na katahimikan sa loob ay bumasag sa kanyang bawat hakbang na tila ba ang sahig ay sumisigaw sa bawat bigat ng kanyang nararamdaman. Sa dulo ng malawak na silid, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na dahan-dahang umiindayog, nakita niya ang kanyang ama. Papa. Ang tinig ni Emily ay halos isang bulong na lamang, punong-puno ng pait at pangungulila. Napakabuting anak,
Dumating ka nga. Isang boses na kasing lamig ng bakal ang nanggaling sa madilim na sulok. Isang lalaki ang lumabas, suot ang isang mamahaling Amerikana na tila hindi nababagay sa dumi ng lugar. Siya si Mr. Valderrama, ang taong matagal nang kaaway ng mga Sterling. Akala ko ay mas pipiliin mo ang iyong mga bilyon kaysa sa matandang ito na halos bangkay na. Pakawalan mo siya, Valderrama. Nandito na ako. Kunin mo na ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang siyang saktan. Sigaw ni Emily. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling matatag. Sa labas, nakasandal si Brandon sa malamig na pader ng bodega. Naririnig ang bawat salitang binitawan sa loob. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababadya ng gulo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pagkakamali, ang lahat ng kanyang pananakit kay Emily, ay tila naglaho at napalitan ng isang matinding hangarin na protektahan ang babaeng kailanman ay hindi niya deserve. Wala na akong pakialam sa pera, Emily. Gusto ko ang pagbagsak ng Vanguard. Gusto kong makita ang huling Sterling na lumuluhod sa harap ko bago ko tuluyang tapusin ang inyong lahi. Wika ni Valderrama habang dahan-dahang inilalabas ang isang matalim na kutsilyo. Mabilis na kumilos si Emily, inabot ang baril sa kanyang jacket. Ngunit bago pa niya ito maitaas, isang malakas na hampas mula sa isa pang tauhan ni Valderrama ang nagpatalsik sa kanyang armas patungo sa madilim na bahagi ng bodega. Napasigaw si Emily sa sakit nang siya ay itulak at bumagsak sa maruming semento. Ngayon, Emily, sino ang magliligtas sa iyo? Ang iyong mga bodyguard, ang iyong yaman, o ang amang ito na hindi man lang makatayo? Pagak na tawa ni Valderrama habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ngunit bago pa man madapo ang talim ng kutsilyo sa balat ni Emily, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga lumang bariles ang narinig mula sa gilid. Isang anino ang mabilis na sumugod mula sa dilim, bumangga ng buong lakas kay Valderrama. Huwag mong hahawakan ang asawa ko, sigaw ni Brandon. Ang kanyang boses ay puno ng galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Nagulat ang lahat. Si Emily ay nakatingin ng may hindi makapaniwalang mga mata sa lalaking kasalukuyang nakikipagbuno sa sahig. Si Brandon, ang lalaking pinalayas siya, ang lalaking nandidiri sa kanyang mga kamay, ay narito ngayon, marumi, sugatan, at itinataya ang sariling buhay para sa kanya. Ngunit ang tauhan ni Valderrama ay mabilis na nakabawi. Itinutok nito ang isang baril sa direksyon ni Brandon. Sa gitna ng kaguluhan, isang putok ang bumasag sa katahimikan ng bodega. Ang usok ay dahan-dahang kumalat at ang lahat ay tila huminto sa paghinga. Sino ang tinamaan? At sa gitna ng sakripisyong ito ni Brandon, sapat na ba ito para makuha niya ang kapatawarang matagal na niyang ipinagdarasal? O ito na ba ang huling pagkakataon na makikita nila ang isa't isa? Ang bawat tibok ng aking puso ay tila tumigil sa sandaling bumasag ang isang matalim na putok sa katahimikan ng bodega. Ang tunog na yon ay hindi lamang pumatay sa ingay ng paligid, kundi tila pumatay din sa bawat hininga ko. Nanlaki ang aking mga mata habang pinapanood ang dahan-dahang pagbagsak ni Brandon sa maruming semento. Brandon! Ang aking sigaw ay nanggaling sa kailaliman ng aking kaluluwa. Isang tunog ng hapdi na hindi ko akalaing kaya ko pang ilabas para sa lalaking ito. Mabilis na kumalat ang isang mantsa ng matingkad na pula sa kanyang lumang jacket, tila isang mapait na paalala ng init ng buhay na unti-unting nawawala. Napasandal siya sa isa sa mga bariles. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa akin, puno ng isang uri ng kapayapaan na hindi ko kailanman nakita noong kami ay magkasama pa. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Takbo! Sigaw ni Valderrama sa kanyang mga tauhan nang marinig ang papalapit na tunog
ng mga sirena mula sa malayo. Ang bawat pag-ikot ng mga gulong sa labas at ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw na tumatama sa mga basag na bintana ay nagpahiwatig na dumating na ang saklolo ni Attorney Ramos. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis kong kinalagan ng aking ama. Ang bawat simuhol ng tali sa kanyang mga kamay ay tila bawat tanikalang bumibitaw sa aking nakaraan. Papa, ayos ka lang ba? Papa, kausapin mo ako. Ikbi ko habang niyayakap ang kanyang nanghihinang katawan. Emily, ang anak ko, ayos lang ako. Mahinang bulong ni Papa. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay dahan-dahang humaplos sa aking pisngi. Puntahan mo siya, ang lalaking nagligtas sa atin. Dahan-dahan akong lumapit kay Brandon. Ang amoy ng kalawang at alikabok ay nahaluan ng malansang amoy ng dugo. Lumuhod ako sa kanyang tabi at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay na ito, na dati ay nandidiri sa aking mga kalyo, ay ngayon ay marumi at puno ng sugat para sa akin. Liza, Emily. Ang boses ni Brandon ay halos isang hangin na lamang. Pilit siyang ngumiti kahit na ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikibaka. Akala ko, hindi ko na magagawang bumawi. I'm so sorry sa lahat ng sakit, sa pagtatapon sa inyo ni Liana sa ulan. Huwag ka nang magsalita, Brandon. Darating na ang ambulansya. Please, manatili kang gising. Sabi ko, ang mga luha ko ay malayang pumapatak sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, ang galit ko ay tila natunaw. Hindi dahil sa gusto ko siyang balikan, kundi dahil nakita ko ang isang taong pilit na binubuo ang kanyang sirang pagkatao sa pamamagitan ng sakripisyo. Sabihin mo kay Liana na ang daddy niya ay hindi na masamang tao. Bulong niya bago dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang pagkakahawak sa aking kamay ay lumuwag at ang katahimikan sa loob ng bodega ay muling bumalik. Mas mabigat kaysa sa dati. Lumipas ang ilang oras na tila ba ang panahon ay tumigil sa pag-ikot. Sa loob ng puting silidang ng ospital, ang tanging tunog na naririnig ay ang regular na ritmo ng heart monitor at ang mahinang pagbuga ng oxygen. Nakaupo ako sa tabi ng kama ni Papa habang sa kabilang kwarto ay kasalukuyang inooperahan si Brandon. Dumating si Attorney Ramos. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit may dalang magandang balita. Madam Emily, huli na si Valderrama at ang kanyang mga tauhan. Ang inyong ama ay ligtas na at nakuha na rin natin ang lahat ng ebidensya ng kanilang mga ilegal na gawain. Tapos na ang laban. Tumingin ako sa aking mga kamay. Malinis na ang mga ito. Wala na ang amoy ng bawang. Wala na ang dumi ng bodega. Ngunit naramdaman ko ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang tagumpay ko ay hindi naging matamis dahil sa yaman, kundi dahil sa katotohanang nailigtas ko ang aking pamilya. Madam, tungkol kay Brandon Hayes, ang mga doktor ay hindi pa sigurado. Malakas ang tama ng bala sa kanyang balikat at marami siyang nawalang dugo, dagdag ni Attorney Ramos. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana ng ospital. Mula dito, nakikita ko ang pagsikat ng araw sa malayo. Isang bagong umaga. Naisip ko si Doña Aurora na marahil ay kasalukuyan pa ring naglalaba sa riles ng tren. Walang malay na ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay dahil sa pagtatangkang itama ang kanyang mga mali. Ang pagpapatawad ba ay isang bagay na ibinibigay dahil karapat-dapat ang tao? O ibinibigay ito dahil kailangan nating mapalaya ang sarili nating puso? Habang naghahanda ang buong bansa para sa balita ng muling paglitaw ni Arthur Sterling, isang mas malaking kaganapan ang paparating, ang huling pagdiriwang ng tagumpay ng Vanguard Global. Pero sa kabila ng lahat ng ningning, may isang tanong na nananatili sa aking isipan habang tinititigan ko ang natutulog na mukha ni Papa. Kung sakaling magising si Brandon, may puwang pa ba siya sa bagong buhay na binuo ko? O ang kanyang sakripisyo ay sapat na
para maging huling pahina ng aming masakit na kwento. At sino ang lalaking nakatayo sa dulo ng pasilyo na may hawak na isang buke ng mga sampagita na tila ba kanina pa ako pinagmamasdan? Ang bawat tibok ng makina sa loob ng silid na ito ay tila isang mabagal na paalala kung gaano kanipis ang sinulilid na nagdurugtong sa buhay at kamatayan. Nakatayo ako sa tabi ng kama ni Brandon, pinagmamasdan ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang, ngunit ngayon ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Tanging ang maputlang balat at ang mahinang pag-angat ng kanyang dibdib ang nagpapatunay na narito pa siya. Emily? Madam, gising na po siya. Bulong ng nurse na agad ding lumabas para bigyan kami ng pagkakataon. Dahan-dahang imulat ni Brandon ang kanyang mga mata. Nang tumama ang kanyang paningin sa akin, nakita ko ang isang emosyon na hindi ko kailanman naramdaman mula sa kanya noong kami ay mag-asawa pa. Ang wagas na kahihiyan. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit ang hapdi sa kanyang balikat ay agad na nagpangiwi sa kanyang mukha. Huwag kang pilit na kumilos, Brandon. Ligtas na si Papa. Ligtas na kami. Ang boses ko ay kalmado. Walang pait, ngunit wala na ring tamis. Mabuti naman. Kung ganoon, mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay parang gasgas na plaka. Emily, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Alam ko na ang bawat patak ng ulan noong gabing pinalayas kita ay isang utang na hindi ko kailanman mababayaran. Pero sana, hayaan mo akong makita si Liana. Kahit sa malayo lang, kahit huling beses na. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan ang mga ibon ay malayang lumilipad sa asul na langit. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo, Brandon. Isa itong desisyon para sa sarili kong katahimikan. Pero ang pagkakataong maging bahagi ng buhay ni Liana, iyon ay isang bagay na kailangan mong pagtrabahuhan. Hindi sapat ang isang bala para mabura ang 5 taon ng pagdurusa. Lumabas ako ng silid ng hindi lumilingon. Sa labas, naghihintay si Attorney Ramos. Madam, dahil sa laki ng mga utang ng pamilya Hayes at ang gastos sa ospital, tuluyan na silang walang natira. Kahit ang kanilang huling pira-pirasong alahas ay naisangla na ni Doña Aurora. Hayaan silang makatikim ng tunay na buhay, Attorney. Ramos, sabi ko habang naglalakad patungo sa elevator. Gusto kong maramdaman ni Doña Aurora ang bawat kalyo sa kamay na dati niyang ipinipintas sa akin. Iyan ang kanyang tunay na parusa, ang mabuhay sa mundong wala na siyang kapangyarihan. Samantala, sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng rails, nakaupo si Doña Aurora sa isang lumang bangko. Ang kanyang likod ay kumikirot sa maghapong paglalaba. Ang amoy ng murang sabon at ang dumi ng kalsada ay tila naging bahagi na ng kanyang balat. Nang mabalitaan niya ang nangyari kay Brandon, hindi siya makaiyak. Ang kanyang puso ay tila naging bato na sa tindi ng hirap. Karma. Ito na ba ang karma? Bulong niya habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay na nanginginig. Ang bawat hapdi ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw ng pangalan ni Liza. 1 linggo ang lumipas. Ang gabi ng Sterling Gala ay dumating. Ito ang pinakainaabangang kaganapan sa bansa. Ang muling paglitaw ni Arthur Sterling sa publiko at ang pagkilala kay Emily bilang ang pinakamakapangyarihang babae sa industriya. Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ay nagniningning sa ginto at kristal. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang tunog ng masayang usapan ng mga matataas na tao ay pumupuno sa hangin. Nasa itaas ako ng hagdan, suot ang isang kulay gintong gown na tila bagawa sa mismong sinag ng araw. Sa aking tabi ay ang aking ama, si Arthur, na mukhang malakas na muli at puno ng dangal. Sa kabilang panig naman ay si Liana, ang aming munting knight, na nagniningning sa kanyang puting bestida. Ngunit sa gitna ng karangyaang ito,
May isang tagpo na hindi inaasahan ng marami upang bayaran ang kanyang mga bayarin sa ospital at ang mga utang na naiwan ng kanilang pamilya. Isang lalaki ang pumasok sa ballroom, hindi bilang panauhin, kundi bilang isa sa mga tauhan ng catering service. Naroon si Brandon, suot ang uniforme ng isang waiter. Ang kanyang balikat na may benda pa sa ilalim ng damit ay bahagyang nakalaylay. Hawak niya ang isang tray ng mga mamahaling wine. Ang kanyang mga mata ay nakayuko. Pilit na iniiwasan ang bawat tingin ng mga taong dati ay kalaro niya sa negosyo. Habang naglalakad ako pababa ng hagdan, ang aming mga mata ay panandali ang nagtagpo. Nakita ko ang sakit sa kanyang tingin. Ang sapat na parusa ng makitang ang babaeng itinapon niya ay ang reynang hindi niya kailanman mapapantayan. Huminto ako sa kanyang tapat. Ang bawat tao sa paligid ay natahimik. Tila naghihintay sa susunod na eksena ng melodrama na ito. Inabot ko ang isang baso mula sa kanyang tray. Ang aking mga daliri ay bahagyang sumagi sa kanyang kamay. Ang kamay na dati ay nandidiri sa akin. Salamat, Brandon. Mahinahon kong sabi. Sana ay magustuhan mo ang serbesa mamaya sa kusina. Balita ko, iyon lang ang libreng pagkain para sa mga tauhan. Ang bawat salita ko ay tila isang malambot na haplos na may kasamang talim. Nagpatuloy ako sa paglalakad, patungo sa entablado. Iniwan siyang nakatayo doon, tinitingnan ang aking likuran. Ngunit habang nagsisimula ang programa, isang estranghero ang lumapit sa akin. Isang lalaking may dalang isang maliit na asol na kahon. Ang parehong kahon na itinapon ko sa pasilyo noong gabing iyon. Madam Emily, may nagpapabigay po nito. Sabi niya, tapos na ang ulan at oras na para sa iyong tunay na kaligayahan. Sino ang taong ito? At ano ang nilalaman ng kahon na tila bumubuhay sa isang bahagi ng aking puso na akala ko ay patay na? Dahan-dahang itinaas ng aking mga daliri ang takip ng asul na kahon. Ang marahang pag-angat nito ay naglabas ng isang pamilyar na kislap sa ilalim ng nagniningning na chandelier ng ballroom. Doon, nakahiga sa ibabaw ng puting pelos, ay ang relo. Ang relong pinag-ipunan ko ng 5 taon, ang relong itinapon ni Brandon nung gabing winakasan niya ang aming pagsasama. Ngunit ngayon, wala na itong bahid ng dumi. Ang basag na salamin nito ay napalitan na ng kristal na kasing linaw ng aking mga mata at ang bawat gasgas sa bakal nito ay tila dumaan sa isang masusing pagpapakintab. Napatingin ako sa dulo ng ballroom, sa madilim na bahagi kung saan nakatayo ang mga tauhan ng catering. Naroon si Brandon. Nakayuko siya. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging malinis at mabango ay ngayon ay namumula. Sa init ng mga platong kanyang hinahawakan, nakita ko ang paglunok niya, ang panginginig ng kanyang mga balikat, habang tinititigan ang relong nasa kamay ko. Doon ko napagtanto, siya ang nagpaayos nito. Gamit ang huling sentimo ng kanyang kakarampot na sahod, ibinalik niya ang tanging bagay na sumisimbolo sa aking katapatan na dati niyang binaliwala. Madam Emily, tinatawag na po kayo sa entablado. Ang malambot na tinig ni Attorney Ramos ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Lumakad ako ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ng aking gintong sapatos sa makinis na sahig ay tila isang deklarasyon ng aking tagumpay. Ang bango ng mga sariwang liryo at ang halimuyak ng mamahaling alak sa paligid ay isang malaking kabaligtaran sa amoy ng imburnal at basang basura na naranasan ko noong gabing pinalayas ako. Nang makarating ako sa harap ng mikropono, ang lahat ay natahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng mga bentilador sa kisame at ang malalim na paghinga ng mga taong naghihintay sa aking sasabihin. Ngayong gabi, hindi ako nakatayo rito bilang CEO lamang ng Vanguard Global. Panimula ko, ang aking tinig ay matatag at puno ng awtoridad na hindi na kailanman mangangatog sa takot.
Nakatayo ako rito bilang si Liza, ang babaeng minaliit, ang asawang itinapon, at ang inang binaliwala. Marami sa inyo ang nakikita ang aking yaman, ngunit ang tunay kong kayamanan ay ang mga peklat sa aking puso na nagturo sa akin kung paano muling bumangon. Nakita ko si Brandon mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi siya lumapit. Nanatili siyang waiter sa gitna ng mga hari at reyna, isang munting anino ng kanyang dating pagkatao. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng galit sa aking dibdib ay dahan-dahang naputol. Hindi dahil karapat-dapat siya sa kapatawaran, kundi dahil ang aking puso ay wala ng puwang para sa puot. Ang bawat patak ng ulan noong gabing iyon ay naging agos na naghugas sa aking kahinaan. Pagpapatuloy ko, habang nakatingin kay Papa na ngayon ay nakangiti sa akin mula sa unang hanay ng mga upuan. Sa mga taong nag-akalang ang kahirapan ay isang kapintasan, tandaan niyo ito, ang pinakamakinang na brilyante ay nabubuo sa ilalim ng matinding pressure at dilim. Matapos ang aking talumpati, sinalubong ako ni Liana. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang maliit na korona ay bahagyang tumabingi sa kanyang ulo. Mama, ikaw ang pinakamagandang queen sa buong mundo. Bulong niya. Ang init ng kanyang yakap ang nagsilbing selyo ng aking paghilom. Bago matapos ang gabi, lumabas ako sa balkonahe para kumuha ng sariwang hangin. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita ko si Brandon na nagliligpit ng mga basag na baso sa gilid. Ang kanyang benda sa balikat ay may mantsana ng pawis at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod. Brandon, tawag ko sa kanya ng mahina. Huminto siya at dahan-dahang humarap. Hindi siya makatingin ng diretso. Emily, Madam, pasensya na po sa istorbo. Tatapusin ko lang po ito. Inabot ko sa kanya ang isang sobre. Hindi iyan pera, Brandon. Iyan ay isang pagkakataon. May maliit na warehouse ang Vanguard sa probinsya. Kailangan nila ng isang tauhan na marunong mag-imbentaryo. Malayo yon sa Maynila, malayo sa Karangyaan, at malayo sa amin. Tumingin siya sa sobre, pagkatapos ay sa akin. Bakit, Emily? Pagkatapos ng lahat. Dahil ang paghihiganti ay para sa mga mahihina, Brandon. At ang hustisya ay para sa mga matatag. Gawin mo itong tama para sa sarili mo at para sa nanay mo. Ang boses ko ay pinal na. Huwag mo na kaming gambalain ni Liana. Ito na ang huling beses na magkikita tayo. Tumalikod ako at lumakad palayo. Iniwan siyang nakatayo sa ilalim ng bituin. Hawak ang sobre na tila ba ito ang kanyang huling lifeline sa gitna ng dagat. Ang bawat hakbang ko palayo ay tila pagbura sa bawat bakas ng highs sa aking buhay. Sa loob ng ballroom, nagsimulang tumugtog ang isang masayang kanta. Ang liwanag ay muling bumalik at ang bawat tawa ng aking ama at anak ay tila isang awit ng tagumpay. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, alam ko na ang tunay na milagro ay hindi ang pagbabalik ng aking yaman, kundi ang pagtuklas na sa kabila ng lahat ng sakit, ang aking puso ay nananatiling buo, matapang, at handang magmahal muli. Sa pagkakataong ito, para sa aking sarili. Naramdaman ko ang marahang paghaplos ng hangin sa aking mukha habang tinititigan ng relong na sa aking pulso. Ang oras ay hindi na tumitigil para sa nakaraan. Ang bawat segundo ay patungo na sa isang bukas na ako mismo ang may hawak ng panulat. Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa akin. Hindi si Brandon, hindi si attorney. Ramos, isang bagong muka na may mga matang puno ng paghanga. Madam Emily, maari po bang makahingi ng isang sayaw? Ang aking kwento ay hindi natatapos sa paghihiganti. Ito ay nagsisimula pa lamang sa aking paglaya. Lumipas ang 2 taon, na tila ba isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang hinuhugasan
Ang bawat bakas ng putik at pait mula sa aking nakaraan. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng aming bahay sa Tagaytay, kung saan ang malamig na simoy ng hangin ay may kasamang amoy ng basang lupa at sariwang pino. Ang tanawin ng Bulkang Taal sa malayo na napapalibutan ng mapuputing ulap ay tila isang paalala na ang bawat pagsabog at paghihirap ay may kalakip na bagong buhay na sisibol mula sa abo. Mama, tignan mo po ang nakuha kong star sa school. Ang masayang tinig ni Liana ang bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Tumakbo siya patungo sa akin. Ang kanyang mahabang buhok ay sumasabay sa bawat kumpas ng hangin. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang panginginig ng kanyang maliliit na kamay. Ngayon, ang aking anak ay isang larawan ng kaligayahan at kumpiyansa. Binuhat ko siya at hinalikan sa pisngi. Dinadamdam ang init ng kanyang balat na tila ba isang selyo ng aking tagumpay bilang isang ina. Napakagaling ng night ko. Bulong ko sa kanya. Dahil dyan, ipagluluto kita ng paborito mong kakanin mamaya. Sa loob ng bahay, naroon si Papa, si Arthur Sterling. Bagaman may mga puting buhok na siya at bahagyang mabagal na ang bawat hakbang, ang kanyang mga mata ay nagniningning muli sa sigla. Siya na ngayon ang tumatayong chairman ng aming foundation, isang organisasyong nagbibigay ng bagong simula para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aapi at karahasan sa loob ng sariling tahanan. Ang aming yaman ay hindi na lamang nakatago sa mga bangko. Ito ay dumadaloy na ngayon sa mga buhay na pilit naming binubuo muli. Nakatanggap ako ng ulat mula kay Attorney Ramos nitong nakaraang buwan. Ang pamilya Hayes ay nananatili sa kanilang tahimik na buhay sa probinsya. Si Brandon ay patuloy na nagtatrabaho sa warehouse, isang buhay na payak at malayo sa ingay ng Maynila. Ayon sa ulat, si Doña Aurora ay natuto na ring magtanim ng mga gulay sa kanilang maliit na bakuran upang pandagdag sa kanilang pagkain. Wala na ang kanilang marangyang damit, wala na ang kanilang mga hiyas, ngunit marahil sa unang pagkakataon, natututo na silang mamuhay ng may katapatan sa bawat butil ng kaning kanilang isinusubo. Hindi ko sila pinatawad upang maging magkaibigan kaming muli. Pinatawad ko sila upang tuluyan na silang mawalan ng puwang sa aking isipan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng aking mga dokumento, nahanap ko muli ang asul na kahon na naglalaman ng relo. Isinuot ko ito sa aking pulso. Ang bawat pag-ikot ng mga kamay nito ay hindi na nagpapaalala sa akin ng mga gabing naghihintay ako kay Brandon. Ngayon, ang bawat segundo nito ay nagpapaalala sa akin na ang bawat sandali ay isang regalo na ako mismo ang nagmamay-ari. Ang pag-ibig ba ay muling darating? Marahil. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nagmamadali. Ang aking puso ay hindi na isang silid na naghahanap ng titira para lamang hindi ito maging malamig. Ngayon, ang aking puso ay isang tahanan na puno ng liwanag at ang sino mang papasok dito ay kailangang marunong rumespeto sa bawat sulok ng aking dangal. Tumingin ako sa langit habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Napangiti ako nang maramdaman ko ang marahang paghaplos ng hangin sa aking mukha. Wala na ang ulan. Wala na ang bagyo. Liza, tapos na ang iyong tungkulin. Bulong ko sa hangin. Tila ba nagpapaalam sa babaeng 5 taon kong pinakaingatan. Emily, maligayang pagdating sa iyong tunay na buhay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ningning ng ginto o sa lawak ng kumpanya. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang matulog ng mahimbing sa gabi, kasama ang iyong mga mahal sa buhay, at magising sa umaga nang walang anumang bigat sa dibdib. Dito nagtatapos ang aking kwento ng pagtitiis, ngunit dito rin nagsisimula ang aking walang hanggang paglaya.